Kailan kayo nakaranas ng kalungkutan at pangungulila? Hinahanapan ko ng saysay ang karanasan ng pangungulila, pag-iisa, loneliness, ika nga. Lahat ng tao dumadanas nito. May mga sandaling tila hiwalay tayo sa iba. Nag-iisa kahit sa gitna ng karamihan, walang koneksyon sa mga tao at sa kapaligiran. Kuminsan pa nga, kahit sa gitna ng katuwaan at kasiyahan, bigla ka na lamang tatahimik at makakaramdam ng kalungkutan at pangungulila. Mahirap takasan ito kasi hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit itong bumabalik sa atin. Tinanggap ni Jesus ang pag-iisa nung hindi siya naunawaan ng iba. Nung hinusgahan at hinatulan siya, at ng pati mga alagad, hindi siya nakayang ipagtanggol. At yun po ang pinakamasakit. Hindi ba na kahit mga kaibigan at mahal mo sa buhay, ay iniwanan ka na rin nila. Tinanggap ni Jesus ang sukdol ng kalungkutan, pangungulila, at maging ang kamatayan. Sa kamatayan, mag-isa siya at tila baga pati ang Ama ay iniwan na siya. Subalit hindi nilaktawan o binura ni Jesus ang pangungulilang ito, kundi lalo pa niyang niyakap kahit pa pumanaw ang sarili niyang kalooban, balak at kagustuhan. Nakakagulat, sa kamatayan, doon din niya natagpuan ang bagong buhay. At ito po ang regalo ng Ama sa kaniyang katapatan sa gitna ng kalungkutan, pag-aalinlangan at pagdurusa. Nang muling mabuhay, tinamasan niya ang isang bagong pag-iral, pati na ang kakayahang maging kasangkapan ng buhay, pag-asa, kapayapaan, at kagalakan sa iba. Ngayon, may babahagi na ni Jesus ang Espiritu at matutulungan na niya ang mga taong nalulungkot at nangungulila na matapang ding pagdaanan ang kamatayan ng karanasang ito upang balang araw ay marating ang buhay at pagkakaisa sa Diyos. Mga kapatid, sa buhay ni Jesus, madalas na siya mismo ang naghanap ng pag-iisa, lalo na para magdasal. Pero isang manunulat ang nagsabi na may dalawang dahilan kung bakit minsan humihiwalay ang Panginoon sa mga tao. Una, dahil gusto talaga niya maranasan ang karanasan ng pagiging mag-isa o pangungulila. Kasi kung ililigtas niya tayo dito, dapat alam muna niya ang pakiramdam nito. Tulad din ng dinanas niya at naunawaan ang ating karanasan ng gutom, uhaw, kahirapan, takot, at sakit. Yun po yung una. Ikalawa, dahil gusto niyang hanapin at makatagpo ang mga taong nangungulila sa mundo, yung iniiwasan, ipinipwera, itinataboy, mga taong walang suporta at masasandigan. Nilimot niya ang marami para makaugnay ang ketongin, ang prostitute, ang maniningil ng buwis, ang babaeng nangangalunya, ang inaalihan ng masamang espiritu. Pinili ni Jesus sa maging nangungulila para marating niya ang mga taong nandoon lang sa laylayan ng lipunan at hindi napapansin ng iba. Kalungkutan at pangungulila ang ating nararamdaman kapag may pumanaw na malapit na kaibigan at kapamilya.
pangungulila ng mga overseas Filipino workers kapag napapalayo sa pamilya, ngunit kailangan para sa pamilya at para mabuhay maging ng mga misyonero na nasa ibang panig ng bansa, sakripisyo para ipahayag ang mabuting balita. Ngunit ang pangungulila sa Diyos, mga kapatid, ang kadalasang nakakaligtaan natin. Habang buhay na pangungulila kapag nabuhay na tayo sa kasalanan, ngunit ang totoo, para rin tayong patay kapag nahirati na sa pagkakasala. Mga kapatid, kailan po tayo huling nangulila sa Diyos? O kaya naman, ibahin natin ang tanong, nangungulila po ba tayo sa Diyos? Marahil kung minsan kapag labis-labis na o ng bigat ang ating nararamdamang problema, sa halip na pangungulila sa Diyos, ang nasasambit natin ay ganito, may Diyos ba talaga? Nakikinig pa ba ang Diyos sa akin? Nariyan pa ba ang Diyos? Alam natin na laging nakikinig ang Diyos. Sabi nga ni Father Reggie Malikdem sa kanyang Lenten Recollection sa atin, kahit sa katahimikan ay may sagot ang Diyos at ang katahimikan mismong ito ay sagot o tugon ng Diyos. Mga kapatid, ngayong Biyernes Santo, titigan mo si Jesus na nangungulila at nag-iisa sa krus. Sa pagkakataong ito, baliktarin natin ang sitwasyon. Siya naman ang magtatanong sa atin at tayo naman ang makikinig at tutugon sa Kanya. Sa estado ng buhay mo ngayon, ano kaya ang itatanong ni Jesus na nakapako sa krus? Handa ka rin bang magsakripisyo para sa Kanya? Handa rin ba tayong magtiis para sa Kanya? Handa rin ba tayong magpasa ng krus katulad niya? Handa rin ba tayong mag-alay ng buhay katulad niya? Paano mo siya nakakalimutan sa buhay mo? Sa pagsasabuhay mo ng pananampalataya, sa pagkaabala mo sa ibang mga bagay, mga kapatid, alalahanin mo din ang mga taong tago o lihim ang pagiging nangungulila at nag-isa sa kanilang mga tahanan. May mga taong sinasarili yung kailang struggle. Hindi lang natin nararamdaman. Yung mga taong may karamdaman, yung mga taong may nararanasang krisis sa buhay at problema sa buhay. Baka naman maaari kang mag-abot ng bagong buhay sa kanila sa pamamagitan ng pag-aabot ng iyong kamay. Tapos na halos matatapos yung pandemic, o maluwag na nga po. Baka ang buhay natin ay katulad pa rin ng pandemic na nakakalimutan ng kumustahin ang ating mahal sa buhay sa pamamagitan man lang ng isang text, isang message, isang tawag, o isang pagdalaw. Malaki ang magagawa nito sa kanila. Lalo na yung mga taong tago, ulihim, yung nararanasang problema sa kanilang buhay. Ako man po ay nakaranas din ng depression. No? At yun kasagsagan ng pandemic. No? At napakalaking bagay noong tinatawag nating support group. No? Yung nakikinig sila sa yung sariling struggle sa panahon ng pandemya. At doon ko napatunayan kahit pari ka, kahit naglilingkod ka sa Diyos, mag-struggle ka din. Dahil tao rin kami. Bago naging pari, tao rin. At doon ko natanggap
at napahalagahan yung nararamdaman ng ibang tao, lalo yung nakakaranas ng depresyon. Nung una parang baliwala sa akin. Sabi ko parang hindi totoo yun. Pero kapag naramdaman, naranasan mo na pala yun, doon masasabi mo sa sarili mo na totoo, may struggle ng depression. Mga kapatid, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Baka sa pagkakataong ito, maging Kristo tayo sa kanila, sa kanilang pangungulila, sa kanilang kalungkutan, sa kanilang pinagdaraanan sa buhay. Jesus, Hari ng mga nangungulila at nag-iisa, maawa ka sa amin.